Gising na, Linfan. Gising na. Gising na. Hindi ba't pinatay ako ng isang nagwawalang pasyente? Tinapos na ba ako? Nasaan ako? Ang sakit ng ulo ko. Boss, wala akong pera. Bayaran mo ang utang, boss. Wala talaga akong pera. Talagang wala na akong pera. Ano ang gagawin mo? Umalis ka riyan. Pakiusap, huwag ninyong saktan ang apo ko. Ako, na isang dakilang manggagamot ng kisyen, ay napunta sa katawan ng isang tamad, na kinamumuhian ng magulang, at umutang pa sa loan shark para magsugal, na tamad at palaboy. Tita Lee, nasaan ang lola ko? Nag-aalala ka na pala sa lola mo. Sabihin mo na. Linfan ayaw na sa'yo ng mga magulang mo. Ang lola mo, halos 70 taon na. Pinaghirapan ka. Ngayon, nasugatan pa siya dahil sa'yo. Mabuti na lang at dinala ko siya sa ospital. Pero nakitaan pa siya ng malubhang sakit. Pupunta na ako sa ospital. Anong magagawa mo kung pumunta ka? Ang operasyon ng lola mo, kailangan ng 1 milyon. Kung hindi makakalap ngayon, wala na. Buong puso ang pagmamahal ng lola sa dating may-ari ng katawan na ito. Ngayong napunta ako rito, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Pero ang dating ako ay isang tambay na walang karanasan at pinag-aralan. Sa sandaling panahon, hindi ko makakalap ang ganoong kalaking pera. Yung sinabi ko sa'yo dati, napag-isipan mo na ba? Bagamat pilay ang babae. Maganda naman ang kalagayan niya. Kung papayag ka lang na tumira sa pamilya nila, maaari na kayong magpakasal ngayon. Ano? Ako, na isang tunay na lalaki, papayag na tumira sa pamilya ng babae. Tumira sa pamilya nila, kahit aso ayaw tumira doon. Sayang. Sabi pa ng babae, kapag pumayag kang tumira sa kanila, kahit anong dowry ay papayagan. Sandali. Hindi pa ako tapos magsalita. Ayaw ng aso. Pero ako, gusto ko. Paborito ko talaga ang kumain ng malambot na kanin. Yung babaeng kailangan ng lalaking titira sa kanila, hindi ko alam kung gaano nakatanda. Paano kung hindi ko kayang halikan? Yung babaeng pakakasalan mo. Siya ito. Ang magiging asawa ko, ay, napakaganda pala. Boss Wei. Sigurado ka bang pakakasalan mo? Ang tambay na yon. Mula nang pumanaw ang aking mga magulang. At ako ang humawak ng Wei Group. Si Wei Jia ay naging mapagbantay. Gusto niyang agawin ang Wei Group at ang pagiging tanging tagapagmana ko. Ang tanging paraan para makontrol ang sitwasyon Ay kumuha ng lalaking papasok sa pamilya. Si Lin Fan ay isang walang kwentang tao. Hindi siya katumbas kahit ng kalingkingan mo. Baka gusto mong humanap ako ng mas karapat-dapat na lalaki para sa'yo. Hindi na kailangan. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Siya na iyon. Nga pala. Simula ngayon, ikaw ang pinsan kong mag-aalaga sa akin. Huwag kang magpahalata. Ang babaeng pakakasalan mo. Ay siya iyon. Ang magiging asawa ko, ay ganda pala. Boss, dumating na sila. And not we. Ito si Lin Fan. Kayo na ang mag-usap. Hindi na ako makikialam. Pasensya na, ang ganda-ganda mo kasi, nahilo ako sa pagtingin. May ilang bagay akong dapat sabihin ng maaga. Hindi ako mayaman. Kung magpakasal nga tayo, kailangan mong alagaan ako habang buhay. Naisip mo na ba ito ng mabuti? Naisip ko na, gusto kitang alagaan, gusto kong pumasok sa pamilya mo at alagaan ka habang buhay. Pero, kailangan ng 1 milyong piso na dote. 1 milyon, mangho-hold up ka ba? Tumingin ka nga sa salamin, tingnan mo kung bagay ka ba. Huwag mong sabihin yan.
Kapag lalaki ang nagpapakasal sa babae, kailangan din ng dote. Kapag babae naman ang nagpapakasal sa lalaki, siyempre kailangan din ng dote. At saka, kapag nagkatrabaho na ako at kumita, babayaran ko yan. Lahat alam na wala kang kwenta at tambay ka lang. Umasa pang babayaran mo. Parang umasa ka pang aakyat ng puno ang baboy. Totoo nga ang sabi-sabi tungkol sa kanya. Sakim at walang kwentang tao. Pero si Wei Jai ay nagsimula ng kumilos. Kailangan kong magpakasal agad. Pinsan, ibigay mo na sa kanya. Pero, Ibigay mo. May pera na ako. ganyan talaga ang ugali kapag nagkapera. Ang aso, kahit anong gawin, lalapitan pa rin ang tae. Kung ganoon ang sinabi mo, magparehistro na kayo. Halika, sumama ka sa lola mo, at i-annul ang kasal na to. Halika na, sumama ka sakin, para makipaghiwalay ka. Lola, bakit ka nandito? Dapat nasa ospital ka. Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman na pumasok ka sa pamilya ng asawa mo? Lola, ang pagpapagamot mo ang importante. May pera na ako ngayon, ipapaopera na kita. Narinig ko kay Tia Lee. Paano mo nagawa na pumasok sa pamilya ng asawa mo para lang sa pera? Hindi ko kayang panoorin na ganyan ang ginawa mo. Hindi na ako magtatagal. Hindi pwedeng isakripisyo ang kaligayahan mo. Kung mas maaga akong dumating, napagaling ko sana siya gamit ang aking kakayahan. Hindi sana ito naging malala. Operasyon na lang ang opsyon. Halika. Ngayong araw, kailangan mong makipaghiwalay. Kahit na, mawala pa ang buhay ko. Hindi ko hahayaang isakripisyo ang kaligayahan mo. Lola, walang mangyayari sa'yo. May 1,000,000 ako ngayon. Talagang mapapagaling ko ang sakit mo. Hindi kita mapapanood na mapunta sa ganitong sitwasyon. Ang buong buhay mo ay iaalay sa pag-aalaga ng isang may kapansanan. Lola, huwag kang mag-alala. Ang asawa ko, kayang-kayang maglabas ng 1,000,000. Ang buhay ko sa hinaharap ay hindi magiging masama. Kasalanan ko ito. Kasalanan ng sakit ko. Kaya ka napilitan. Basta mapagaling lang ang sakit mo. Hindi ito pagpapakasakit para sa akin. Lola, ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Para sa akin na lang. Magpagamot ka na ng maayos. Napag-isipan ko na. Handa akong mag-alaga. Handa akong pumasok sa pamilya mo at alagaan ka habang buhay. Pero, kailangan ng 1,000,000 na dowry. Buti na lang inutusan mo akong ihanda ang bahay na ito ng maaga. Masyadong gaaman si Lin Fan. Kung malaman niya, Na ikaw ang namumuno sa pamilya Wei. Baka hindi lang, 1,000,000 ang hihingin niya. kaya, hindi dapat niya malaman ang totoo kong pagkatao. Kasalanan ko, hindi kita nakahanap ng mas magaling na lalaki. Okay lang. Ginagamit ko lang siya para malampasan ang problemang ito. Hindi ko balak pakasalan siya. Kapag naayos ko na si Wei Jie, makikipaghiwalay ako sa kanya. Sayang lang. Ang singsing na ito, na inihanda para sa ni nanay at tatay. Sa buong buhay ko, Hindi ko na magagamit. talagang mahal na mahal ka ni Sir at Ma'am. Ang singsing na ito, 30 milyon man lang ang halaga. Ano? 30,000,000? Wala lang. Nag-uusap kami. Tungkol sa sahod ng mga artista. Kahit anong panahon, gusto ng mga babae ang chismis. Hindi ko na kayo istorbo. Ang kwarto ko ay nasa kabilang side. Tawagin mo lang ako kung may kailangan. Dahil ikakasal na tayo, alam kong para sa pera. Lang ang pakikipag-isang dibdib mo. Sa kabutihang palad, may dahilan din ako. Sa tingin ko, gusto mo rin na ang kasal natin ay peke, di ba? Parang, ayaw niyang hawakan ko siya. Pero dahil sa masamang reputasyon ko, normal lang na ayaw niya. Tama ka. Sa tingin ko, ang kwarto ay may 2 silid tulugan, kaya ako, sa kabilang kwarto matutulog. Sa mga susunod na buwan, bibigyan kita ng pera. Hindi ko rin kailangan ng alaga mo. Sa bagay na ito, gusto kong pareho tayo ng pananaw. May maganda kong asawa at pera, at wala akong gagawa. Napakagandang pagkakataon para sa akin. Walang problema, aalis na ako. Wei Zihan. Ano? Titingnan ko. Bitawan mo ako. Halos mamatay ka sa sakit. Ano ba ang problema sa pagtingin? Huwag mo akong hawakan. Bastos ka.
Malaki ang reaksyon mo sa isang hawak. Ang lakas ng pagpiglas mo ay mas mababa pa sa isang kuting. Hindi ko alam ang hirap na dinanas mo. Magpakabait ka. Kung ganito pa, baka talagang gagawa ako ng kung ano. Sandali. Wow! Ang malaking itlog ng kalapati. Ang laki ng bato. Grabe, sobrang laki ng diamante. Hindi totoo to, di ba? Alam ko na, mga babae kayo, gusto lang ng mga peking bagay. Kapag may pera ako sa hinaharap, bibilhin ko para sa iyo ang tunay. CJ. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako hahawak sa'yo. Gagamot ko lang ang sakit mo. Kung ganito pa rin ang binti mo, talagang masisira yan. Lin Fan. Kapag may ginawa ka sa akin, hindi kita palalampasin. Huwag mo na akong titigan, binibini. Pakiramdam mo, hindi na masakit, di ba? Paano nangyari? Parang talaga. Hindi na masakit. Sabi ko, kapag may mga silver needle ko, walang sakit na hindi mapapatay. Hindi ba isang tambay ka? Paano ka nagkaroon ng kaalaman sa medisina? Ano problema sa tambay? Kahit tambay may pangarap din, okay? Bata pa lang ako, nagbabasa na ng mga libro sa medisina. Kahit papaano. Habang nagbabasa, naintindihan ko. Talaga? Kapag nagbabasa lang ng libro sa medisina, matututo ka? Sa madaling salita, salamat sa pagligtas mo sa akin. May pag-asa pa ang binti mo, basta sa hinaharap. Araw-araw ako maglalagay ng needle sa'yo. Sa loob ng kalahating taon, garanti ako makakatayo ka ulit. Para lang itong pagbabayad, sa kabutihan mo sa pagbibigay ng 1,000,000. Pero sabihin ko, babayaran ko talaga ang pera. Iba to. Hindi lang siya marunong sa medisina, gusto pa niyang gamutin ang binti ko. Parang siya, hindi tulad ng iniisip ko. Ikaw, ano ginagawa mo? Dadala kita sa kama para magpahinga. Bitawan mo ako. Ikaw, manyakis ka. Bakit napapula ang mukha mo? Hindi ba nagkakasakit ka ulit? Titingnan ko. Huli na ng gabi. Matutulog na ako. Umalis ka na. Gabi, good night. Kumusta? Magaling ang kamay ko, di ba? Okay naman. Napala, nasaan ang mga magulang mo? Nagpakasal tayo. Bakit hindi ko sila nakita? Ang mga magulang ko, matagal nang pumanay. Kaya pala siya lang inalagaan ng pinsan niyang babae. Walang magulang at may kapansanan pa. Ang kahabag-habag, buti na lang nakilala niya ako. Okay lang, mula ngayon, ako na ang magiging pamilya mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo, at pagagalingin ko ang binti mo. Araw-araw kitang lulutuan ng masarap. Ang ganda ng ngiti niya. Iba siya sa inakala ko. Hindi talaga siya katulad ng iniisip ko. Aalis ka ba? Kailangan kong maghanap ng trabaho. Ang dami mong binigay na pera sa akin. Malamang naubos mo na ang lahat ng ipon mo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako ang magtatrabaho para sa'yo. May isang malaking klinika ng traditional Chinese medicine. Malapit dito, sa galing ko, makapasok ako bilang isang kilalang doktor. Walang duda, kaya ko yan. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Naalala ko yung klinikang iyon. Nabili ko na. Ayusin mo na lang para magkaroon siya ng trabaho doon. Boss, hindi ba't peking kasal lang yan? Bakit mo pa siya bibigyan ng trabaho? Gusto kong malaman kung ang pag-uugali niya ngayon ay pakitang tao lang para sa pera o ganoon talaga siya. Hoy!
Si Lin Fan pala to. Buhay ka pa pala. Mukhang hirap na hirap ka. Mahirap ang buhay mo ngayon, no? Baka dapat, ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Maaga ka pang pumunta dito para sa men's health clinic. Gaano ba kalala ang problema mo? Ikaw, mas mabuti pa yan kaysa sa isang palamunin. Kaya pala naiinggit ka sa akin dahil hindi ka kayang buhayin. Sayang, kahit mag-reincarnate ka ng 800 beses at maghanap ng mapapangasawa sa patay, wala pa rin gustong makipagkasal sa'yo. Ikaw. Lin Fan, hintayin mo lang. Hiring ng Chief Physician. Lalaki 30 taong gulang, 186 sentimetro ang taas. May 2 taon o higit pang karanasan. Parang ako to Mula nang mabili ang klinika ng Way Group, ito ang unang pagkakataong nag-hire sila mula sa labas. At pangunahing doktor pa ang hinahanap nila. Napakahalagang posisyon, pero napakababa ng hinihinging kwalifikasyon. Talagang ulyanin na ang direktor. Hindi ko hahayaang manatili sa klinika ang ganoong klaseng tao. Kumusta po? Ako si Lin Fan, bagong empleyado, yung nasa reception, ang nagsabi na hanapin kayo para sa onboarding. Ikaw, pumunta ka na lang sa security department. Security. Base sa nakalagay sa job posting, marunong ako ng acupuncture, at dahil gusto kong gamitin ang acupuncture para tumulong, kaya ako nag-apply dito. Ikaw, isang tambay na nag-drop out ng high school, marunong ng acupuncture. Sino ang maniniwala sa'yo? Kung gusto mong gawin ang trabahong security, gawin mo. Kung ayaw mo, umalis ka. Ikaw, kailangan pa ng pera. Para sa tuloy-tuloy na gamot ni Lola, kailangan din ng regular na therapy, ang binti ni Wei Zihan. Sige na, magtatrabaho muna ako rito. Security man, security na. Hindi ako naniniwala sa kakayahan ko. Sa ganitong kalaking GCS clinic, hindi ako makakakuha ng posisyong doktor. Tulong. May tao ba dyan? Tulong. Tita Lee. Anong nangyayari? Matapos uminom ng gatas ng apo ko, bigla na lang siyang nakatulog ng mahimbing. Kahit anong alog ko sa kanya. Wala siyang reaksyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Tingnan ko. Nako. Lin Fan, ano nang ginagawa mo, isang security guard? Kailangan kong mag-acupuncture. Napakahina ng pulso ng puso ng sanggol. Ito lang ang paraan para iligtas siya. O huli na ang lahat. Lin Fan, bakit may karayom ka? Lumayo ka sa apo ko. Sakit sa puso ito. Wala tayong defibrillator dito sa klinika. Tawagan mo ang ambulance para sa transfer. Bilisan mo. Huli na akong mag-transfer pa. Pagdating doon, malamig na ang katawan ng sanggol. Umalis ka dyan. Hayaan mo akong mag-acupuncture. Tama na, Lin Fan. Tinatanggal ka na. Boss, ito po ang pagkain ninyo. Tanghalian. Handa na ni Lin Fan para sa akin. Papalitan ko na lang po ang gamot ninyo. Kaninang umaga, bago umalis si Lin Fan, napalitan na niya. Mukhang maayos na inaalagaan ka ni Lin Fan. Siya, pagdating sa pag-aalaga, magaling naman talaga siya. Nga pala, inilagay mo siya sa klinika? Oo. Pero, mukhang hindi siya pumasa sa interview. Na-assign siya bilang security guard. Security guard? May malaking decent clinic sa lugar na ito. Sa galing ko, makakapasok ako roon bilang doktor. Walang duda. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Mabuti na rin. Kung, kahit ang trabahong security, ay hindi niya magawa, hindi na niya kailangang magtrabaho sa klinika. Halika. Samahan mo ako sa klinik para sa rehab. Rehab talaga, hindi para tingnan si Lin Fan. Gusto mong bawasan ang sahod? Yali, maniwala ka sa akin. Hayaan mong gamutin ko siya. Ang doktor ay dapat mahabagin. Hindi ko kayang tumingin lang ng walang magawa habang nawawala ang isang buhay sa harap ko. Ano? Lin Fan, tumigil ka na ba? Kung mamatay ang pasyente sa klinika natin, ikaw ang mananagot. Mga tauhan, itapon niyo palabas ang basagulero na ito. Nilalapastangan mo ang tao. Bitawan mo siya. Mahal, anong ginagawa mo dito? Para magpa-therapy. Ano nang nangyayari? Naku! Hirap na huminga ang bata. Halos hindi na makahinga palabas. Yali, basta magtiwala ka sa akin. Huli na ang lahat. Kailangan mong hayaan akong gamutin ang bata. Ako ang bahala kung may mangyari. CJ, gamutin mo na siya para lang makapagligtas ng buhay. Hindi siya natakot na managot. Lin Fan, ikaw isang hamak na gwardiya lang. Ang yabang mo. Bakit ba ang asawa mo'y may kapansanan? Tumahimik ka. Huwag mong insultuhin ang asawa ko. Mga tauhan, dalhin niyo sa presinto. Ang dalawang itong nanggugulo sa paggagamot ko. Dalhin niyo sa presinto. Huwag niyo hawakan ang asawa ko.
Ano nang hinihintay nyo? Dalhin nyo. Tigilan nyo. Director, hinahadlangan nila ako sa paggagamot, kaya ipapadala ko sana sila sa presinto. Dumating ang mahal na bisita, bakit hindi mo ako tinawagan? Para masando kita? Director, wag na po kayong mag-formal. Director, bigla ang atake sa puso ang nangyari sa sanggol na ito. Kanina ko pa sana sila iayos. Ilipat sa pinakamalapit na ospital. Sila ang dalawa, patuloy na nanggugulo. Hindi ako nanggugulo. Hindi na aabot kung ililipat pa. Kailangang mag-acupuncture. Isang hamak na gwardiya ka lang. Ano ang alam mo sa acupuncture? Kung hindi panggugulo, ano pa? Kailangang mag-acupuncture ka agad. Ano? Mukhang si Boss Wei. Maganda ang relasyon niya sa asawa niyang ito. Mas mabuting gawin na lang itong pabor. Hayaan nating magpakita si Lin Fan. Tiyak na magpapasalamat si Boss Wei sa akin. Lin Fan, tama ka. Hindi na aabot ang paglilipat. Si Lin Fan ang mag-acupuncture. Paano mo nagawa? Ako ang direktor ng klinika ng tradisyonal na medisina ng China. Kung may mangyaring masama, ako ang sisigat sa lahat ng kahihinatnan. Basta maligtas lang ang aking sanggol. Kahit ano ang gawin, okay lang. Si Lin Fan ang mag-acupuncture. Okay na. May oras pa. Mukhang okay na ang bata. Gising na. Gising na ang baby ko. Dalhin natin sa ospital para maobserbahan. Salamat. Kyo Juan. Bilang head ka, malaking pagkakamali ang nagawa mo. Parusahan kita, bababa ka sa posisyon ng pangunahing manggagamot. Nagkakamali naman talaga ang tao paminsan-minsan. Maliit na pagkakamali lang naman yon. Maliit na pagkakamali. Buhay ito. Lin Fan, buti na lang at nandyan ka. Simula bukas, ikaw na ang magiging pangunahing manggagamot dito. Director, isang hamak na gwardiya lang siya. Paano siya magiging doktor? Ikaw ang direktor. Salamat po, Direktor. Salamat po, Direktor. Sisikapin kong gawin ng maayos. Ito ang aking kakayahan. Ipapakita ko sa inyo sa hinaharap. Napakabuti at makatarungan pala niya. Baka nagkakamali lang ako sa kanya. Ano? Naakit ka ba sa ganda ng asawa mo? Director, tingnan mo ang kanyang hitsura. Isang tamad lang siya. Paano siya maaaring maging Director Kiao? May karanasan si Lin Fan. Kulang lang siya ng pagkakataon para patunayan ang sarili. Bakit mo siya pinipilit? Ano ka ba? Ano nang sinasawsaw mo? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Director, pinsan ko. Pasyente mo lang. Muntik na masabi. Ipinagbili ni Ji-Wei noon pa, na huwag ipaalam ang kanyang pagkatao. Tama. Paano mo kinakausap ang mga bisita sa klinika? Ganyan? Tsaka, hindi ba gusto mo lang makita ang kakayahan ni Lin Fan? Madali lang yan. Mag-aayos ako ng isang pampublikong pagsusulit sa paraan ng pagtusok ni Lin Fan ngayon. Walang problema yan. Pero, Tama na. Umuwi na kayo. Gawin nyo na ang dapat nyo gawin. Director, Dapat mag-ingat ka sa susunod. Baka may makakita sa relasyon natin. alam mo pa palang may relasyon tayo? Pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Nakakahiya rin sa akin yon. May buhay na nakataya dito. Ikaw pa, pinaghirapan ko para maging department head ka. Na hindi naman matatag ang posisyon mo. Ganito lang ang paraan para maprotektahan kita. Sa susunod, gawin mo lang ang trabaho mo at huwag kang makipag-away sa mga taong hindi mo dapat awayin. Kung hindi, ang relasyon natin, hanggang dito na lang. Ano ba talaga ang dahilan? Sabihin mo ng malinaw. Hindi sa ayaw kong sabihin. Kapag sinabi ko ito, ang posisyon ko bilang direktor ay mawawala na rin. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Isang gwardiya lang, isang lumpo. Anong klaseng tao yan na hindi dapat guluhin? Lin Fan, hanggat nandito ka pa sa klinika, hindi ka magkakaroon ng magandang araw. Ako na ang magbibigay sa'yo ng pang-araw-araw na acupuncture. Ano? Natatakot ka bang manyakin kita? Hindi naman.
Nahihiya ang maganda, ang sarap nga tingnan. Sabi nga ng doktor, wala nang pag-asa ang binti ko. Mga walang kwentang doktor yon. Iba ako, sinisiguro kong gagaling ka. Wala na ring pag-asa ang binti ko. Subukan na lang natin. Siya, kapag seryoso siya, ang gwapo niya. Huwag kang gagalaw. Kung mali ang tusok sa punto, delikado yan. Ikaw. Nasaktan mo ako. Pasensya na. Teka, gumalaw ba ang binti mo kanina, at naramdaman mo ang sakit? Totoo. Naramdaman ko ang sakit sa binti ko. Ayos, mahal. O di ba? Sabi ko sa'yo magaling talaga ako sa medisina. Ikaw. Kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Ako na, mahuhuli na ako. Ingatan mo ang sarili mo dito sa bahay. Mauna na ako. Ang daming doktor na nagsabing wala na silang magagawa para sa binti ko. Kaya nga ba, si Lin Fan talaga ang makakapagpagaling nito. Yung tamad na yon, asawa pala ni Wei Jihan, si Lin Fan. Siya nga. Wei Jai, kung gusto mong siraan si Lin Fan, bakit ako ang hinanap mo? Gusto mong kalabanin si Lin Fan, di ba? Pero ang hindi mo alam, ang asawa ni Lin Fan, na si Wei Jihan, ay pinsan ko. Siya rin yung misteryosong president ng Wei Group. Ano? Kaya pala yung matandang direktor ay todo tangkilik sa kanya. Kaya, kung gusto mong kalabanin si Lin Fan, ako lang ang makakatulong sa'yo. Kung iisipin, wala naman talaga malaking away sa amin ni Lin Fan. Kung siya nga pala ang asawa ng president ng Wei Group, bakit hindi ko na lang siya suyuin? Bakit kailangan magsapalaran at makipagtulungan sa iyo? Ito ay, ng iyo at ng iyong kaibigan. Record ng usapan, di ba? Kung hindi, tulungan kitang tingnan kung ano ang nakasulat dito. Si Kaideyuan na matandang tuso, kung hindi para mapalayas siya, at maging direktor, hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya. Tama na. Si Wei Jihan, pagkatapos ng lahat ay isang babae pa. Ang mga tao sa board of directors, matagal nang hindi siya gusto. Kaya ako, si Wei Jia, ang tunay na, pinagkakatiwalaang pinuno ng Wei. Ang gusto mo, matutulungan kitang makuha. Naiintindihan ko. Ang pakikipag-ugnayan sa matalino, ay talagang kasiya siya. Pero pagkatapos ng lahat ako ay ang pangunahing doktor ng klinika. May ilang bagay na hindi ko direktang magagawa. Pero, may nakaisip ako ng tamang tao. Ayon sa plano ang lahat. Gagawin kong siya at si Wei Jihan, ay mawawala ng dangal at reputasyon. Doktor, tulungan mo ako. Ang likod ko. Lin Fan, tamang-tama ang dating mo. Naalala ko lang, may konting bagay. Ibalik mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Hindi mo pwedeng kunin yan. Ito ang ipon ni Lola para kay Xiaofan, pang-asawa niya. Hindi mo pwedeng kunin. Kailangan ko rin ng pera sa negosyo. Bilang lola mo, dapat suportahan mo ako. Hindi pwedeng kunin. Ito lang ang pera ko. Hindi mo pwedeng kunin yan. Leche ka. Lola. 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 Xiaofan, wala akong silbi, Lola. Yung ipon kong pera para sa'yo, pambili ng bahay at pangkasal. Kinuha lahat ng walang hiya mong kapatid. Nakuha na niya. Pasensya na sa'yo, Apo. Sa buong pamilya Lin, ikaw lang Lola ang mabait sakin. Ngayon, oras na para ibalik mo ang pera ni Lola. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang doktor? Ako ang doktor. Nagbibiro ka ba? Paano nangyari yon? Ano ba yan? Paano posible yon?
Ano ginagawa mo? Nagpapagalaw lang. Nagpapanggap. Ay. Hindi na talaga masakit, ay. Ang ganitong paraan ng paggamot, kahit epektibo, pero panlabas lang ang pagbabago sa ugali niya, malamang magpatuloy sa paninigarilyo at paglalasing, hindi magiging maayos sa rehabilitasyon, sa huli masisira. Ito ang kapalit ng pagmamaltrato mo sa lola. Nagdoktor ka talaga. Bakit hindi ko nalaman noon? May ganitong kakayahan ka pa. Gusto kong malaman, kailan ka naging interesado sa mga bagay ko? Naging interesado. Hindi lang ang likod ang pinuntahan mo, hindi lang ang likod. Kahit hindi kita gusto, pero kailangan kong aminin, may mga kaya ka talaga. Ay. Lalaki kasi. Sa ganoong bagay. Tama nga ang hinala ko. Dumating na ang pagkakataon. Tamang-tama ang napagtanungan mo. May dalawa akong reseta dito, yung isa mas mura ito. Pero 50% lang, ng lakas mo ang maibabalik. Yung pangalawa naman, kahit kaya kang ibalik, sa pinakamagandang kondisyon. Pero pagdating sa presyo, yung pangalawa ang gusto ko, usapang presyo lang yan. Sigurado ka na ba? Ang gamot na ito, aabot ng 150,000 pesos. 150,000? Nanakawan mo ba ako? Hoy, hindi tama ang sabihin mo yan. Ang gamit ko sa'yo ay mga dekalidad na gamot, ilang araw pa bago makakuha ng supply. Hoy, okay lang, kung wala kang pera, gamitin mo ang una, okay lang, hoy. Huwag. Dahil sa pagiging magkapatid natin. Sa presyo, ibaba mo pa. Ang magandang gamot hindi naghihintay. Isipin mo, iyon ay tungkol sa dignidad ng mga lalaki. CJ, dekalidad na gamot, kukunin ko ang pera. Hoy, Xiaofan. Bakit bigla kang nagpadala ng pera sa akin? At 150,000 pa. Lola, naalala mo pa ba yung 150,000 na inagaw ni Lenny noon? Nabawi ko na ang pera kasama na ang tubos. Ibinigay ko na lahat sa'yo. Mabait na bata. Hindi ka ba naapi? Ikaw lang, Lola, ang nag-aalala kung naapi ba ako o hindi. Ang sarap sa pakiramdam. Nandito pa rin si Lola. Lola, huwag kang mag-alala. Ngayon ako ay isang pangunahing doktor sa ospital. Mamaya, pupuntahan kita sa ospital para sunduin ka pagkatapos ng trabaho. Ito ba ang pakiramdam ng may asawang susundo sa'yo? Ang sarap. Ang tagal nating hindi nagkita. Kung tama ang alaala ko, siya dapat ang Diyos ang hinabol ng orihinal na may-ari ng katawang ito sa loob ng 10 taon. Pero, hindi ba't siya ay naging kasintahan ni Lenny, ang kapatid ng orihinal? Bakit siya hahanap sa akin? Yishuki, anong ginagawa mo rito? May asawa na ako, mas mabuting mag-ingat tayo. Kung gusto mong sirain ang klinikang ito ng tradisyonal na medisina, para mailigtas ang klinika ng pamilya ko, si Lin Fan ang susi, isang ordinaryong lalaki lang naman siya. Sa ganda ko, siguradong mapapasunod ko siya. Ay nako, ano ba ang relasyon natin? Bakit kailangan mag-ingat? Masasaktan ako sa sinasabi mo. Naku, ang arte-arte mo, kaya pala ang dating ikaw ay naluloko sa'yo. Diretsuhin mo na, anong kailangan mo? Narinig ko, na naging pangunahing doktor ka na, sa klinikang ito. Hoy, kailan ka pa naging ganito kagaling? Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo noon. Hoy, huwag na, may asawa na ako. Kasama mo rin si Lenny, mas mabuti pa na magkaroon tayo ng hangganan. Ha? Paano mo nasabi yan? Pumunta ako rito, para sa ikabubuti mo. Alam mo, ang pamilya namin ay may TCM clinic. Kung pupunta ka lang para mag-consult, kahit anong gusto mo, ay gagawin ko. Salamat. Ayaw ko. Bakit? Sinabi ko na ayaw kong pumunta sa Kisen Clinic ng pamilya mo.
Kailangan pa bang may dahilan? Ikaw. Dati, pag kinawayan ko lang siya, parang asong sunod sa near na agad siya. Bakit ngayon ang tigas na ng ulo mo? Pero, narinig ko, na pinakasalan ni Lin Yi ang isang babaeng may kapansanan. Siya yun. Medyo maganda nga. Kaya pala hindi ako pinapakinggan ni Lin Yi. Pero pagdating sa lalaki, marami akong paraan. May isang bagay talaga, na gustong-gusto kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang. Mahal kita. Hindi ako naniniwalang, hindi ka mahuhuli dito. Alam ko, pera lang ang habol mo, kaya kayo nagkatuluyan. Basta mahal mo pa rin ako, okay lang sa akin. Ako, ayoko. Kung may gusto kang makuha sa akin, mga ganyang bagay, pasensya na, mabibigo ka. Fan, ha? Paano mo naman ako naiisip ng ganyan? Totoo, mahal kita. Lin Fan, niloloko mo ako. Dali, ibalik mo ang pera ko. Shuki. Hindi ganyan ang nangyari. Nakita ko lahat. Ye Shuki. Ikaw talaga, babae kang magaling mangakit. Yee. Umalis ka dyan. Lin Fan, hindi mo lang ako niloko para sa pera. Hinipan mo pa ang babae ko. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano maging tao. Huwag mo siyang saktan. Ako na lang ang saktan mo. Huwag kang matakot. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Kayong dalawa talaga. Labas tayo at mag-usap. Labas tayo at mag-usap. Papaalisin mo pa ako. Labas tayo at mag-usap. Ang ganda ng palabas. Lumalapit si Yeshuki sa akin para siguradong may gusto siyang makuha. Hindi pwede, papaimbestigahan ko to, ano ba talaga ang nangyari? Mas mabuting magpaliwanag ka sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Ang mga lalaking to, ang gulo-gulo talaga. Para sa iyo lang ang lahat ng ito. Para sa akin, Alam mo naman, dati, nagkasala ang pamilya namin sa Weishi. Kaya ngayon, kailangan kong gamitin si Lin Fan para wasakin ang klinikang ito ng tradisyonal na medisina. Para lang, umayos ang buhay ng pamilya namin. ano nang kinalaman ko dyan? Lin Yi. Kumakain ka, umiinom ka, gumagamit ka, lahat galing sa akin. Tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman. Kung ganun, sa tingin ko, hindi na natin kailangang magpatuloy pa. Hoy, huwag kang umalis. Hindi kasi yun nga. Nakita kitang kasama si Lin Fan, bigla na lang sumiklab ang nararamdaman ko. Kaya ganun ang nangyari. Hoy, kanina, nang pumasok ka sa klinika, sinabi mo, ninakawan ka niya ng pera, anong nangyari? Hindi pa si Lin Fan. Dala-dala niya ang isang bungkos ng murang mga halamang gamot. Kinuhanan niya ako ng 150,000. Pinapatingnan ko na yan, walang kwenta. Kung ganun, may naisip ako. Halika. Tapos hawakan mo ang ebidensya. Pagdating ng panahon, ihayag mo siya sa harap ng lahat. Ayos. Pero gusto ko ring makita kung paano makakabangon si Lin Fan sa pagkakataong ito. Kakaiba. Hindi ba't sinabi ni Zaihan na susunduin niya ako sa trabaho ngayon? Nasaan na siya? Baka hindi na siya darating. Mahal, sinundo mo talaga ako. May isang bagay akong gustong sabihin. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang. Mahal kita. Nag-iisip ka ng masyado. Nandito ako para magpa-check up ulit. Samahan kita. Hindi mo ba nababasa ang sitwasyon? Hindi kailangan ng pinsan ko ng kasama mo. Huwag mong kakalimutan. Peke lang ang pag-aasawa natin. Umalis na tayo. Puwer, Babaero. Ha? Babaero ako. Lin Fan, ang iyong public exam, bukas ng umaga na ang schedule.
Huwag kang mahuhuli, ha? CJ. Makapag-asawa ng anak ni President Wei. Ang swerte ng lalaking ito. Napakaswerte talaga. Honey, nandito na ako. 8, bakit nandito ka? May lakad siya ngayong gabi. Hindi na siya uuwi, kailangan kong paalalahanan ka. Pakunwaring kasal lang kayo ng pinsan ko. Huwag mong tawag ng asawa. Nakakalito yan. Ako. At saka, huwag mo akong tawaging ate. Bumuka ka nga, umalis ka dyan. Hindi, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ngayon? Bakit bigla niyo akong ginaganito? Ikaw na ang umintindi. Ang isip ng babae, parang karayom sa dagat. Paano ko maintindihan yan? Lin Fan, Huwag mong kalimutan. pakunwari lang ang kasal natin. 8, Umalis na tayo. Puwer, Bob Arrow. hindi pwede. Hindi ako maaaring magpadala sa damdamin. Kailangan kong mag-focus sa career ko. Ang pampublikong pagsusulit ngayong araw. Ang lahat ng naririto, nakita naman ninyo, di ba? Si Lin Fan ay talagang karapat-dapat na maging punong manggagamot ng TCM Clinic. Boss. Hindi ba't napagkasunduan natin? Hindi mo na siya papansinin? Bakit dinala mo pa rin ako rito? Gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya niya. Paglabas ng resulta ng pagsusulit. Sasabihin sa iyo ng Dean, kailangan mo pa bang pumunta rito ng personal? Kung gusto mong makita. Sabihin mo na lang diretsyo. Tumahimik ka. Ipinahahayag ko na si Lin Fan ay nakapasa sa pagsusulit. Yayamang lumabas na ang resulta. Umalis na tayo. Sandali lang. Siya ay isang manloloko. Hindi talaga siya karapat-dapat na maging isang consultant. Ano? Manloloko pala si Lin Fan. Director, hindi mo pwedeng hayaan ang ganitong tao na magdoktor. Ang pagpaparatang ay isa ring krimen. Wala kang ebidensya. Bakit mo sinasabing manloloko ako? Sinong nagsabing wala kaming ebidensya? Ito ay ang resibo ko kahapon sa pagpapatingin kay Lin Fan. Tingnan niyong lahat. Gumamit siya ng ilang murang halamang gamot at pinagmamalaking gamot na panghimala. Ninakawan niya ako ng 150,000 pesos. Lin Fan, dati nagpapanggap ka lang. Ngayon, nagnanakaw ka na? Pwede na yata makulong yan. Pinapayuhan ko kayo, huwag na kayong pumunta dito sa klinikang ito para magpagamot. Isang klinikang kumukupkup sa scammer, at nagpapanggap na doktor. Sino ang nakakaalam kung hindi kayo siningil ng sobra? Lin Fan, anong nangyayari? Boss Wei. Lin Fan. Ito ba ang tunay mong pagkatao? Nagkamali ako sa'yo. Zhang Xin, umalis na tayo. Akala mo ba may ebidensya kayo? Paano mo nakuha ito? Tingnan mong mabuti ang pirma. Ikaw mismo ang pumirma. Kasulatan sa pagbabayad. Ito yung 150,000 na kinuha mo noon kay Lola. Hay, resibo ng bayad. Pumirma ka. Napagkasunduan na natin. Kailangan mong itago ang sikreto ko. Basta pumirma ka, pangako, hindi ako magsasalita ng kahit ano. CJ. Nakuha na ang pera. Wala nang pakialam sa'yo, basura. Paalam na. Ano? Gusto mo pang agawin?
Wei Zong. Yun pala, si Lin Fan ay wala talagang panloloko. Sa halip, tinulungan niya ang kanyang lola. Nabawi ang 150,000 pisong utang. Ah, ganun pala. Ipinaalam ko, napakahusay ng kasanayan ni Lin Fan. Ay opisyal na naging miyembro ng aming institusyon. Kayo, tao, palabase ng dalawa. Ang paggamot ngayon, bakit ikaw lang ang narito? Dahil gusto kong magkasama tayo. Biro lang, syempre may ginagawa ang pinsan ko. Ihatid mo ako sa kama, gamutin mo ako. Ay, Ikaw, bastos ka. bakit ang pula ng mukha mo? May lagnat ka na naman ba? Tingnan ko. Lin Fan, kapag gumaling na ang binti ko, ibibigay ko ang sarili ko, ng buo sa iyo. Sa Board of Directors, sumusuporta sa pag-alis kay Wei Jihan. Bilang presidente, gaano na kalaki ang suporta? Umabot na sa 70%. 70% lang. 10%. Kailangang 100% ang suporta. Saka lang tayo makakapagpatuloy sa pag-alis kay Wei Jihan. Sisikapin kong makumbinsi sila. Ang pagkuha ng suporta ng mga tao, kailangan mo pa bang turuan ako? Hindi uubra ang pakiusap. Gamitan na lang natin ang lakas. Ang saya-saya mo. May progress na ba kayo ni Lin Fan? Sa tingin ko, siya ay isang taong mapagkakatiwalaan. Ano ang plano mo, boss? Tungkol sa totoong pagkatao ko, ayoko nang itago pa sa kanya. Zhang Xin. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng General Assembly ng Wei. Doon, sasabihin ko ang totoong pagkatao ko. At ipahahayag ko sa lahat na siya ang aking asawa. Walang problema. Pero may isa pang bagay. Si Wei Jai ay kasalukuyang nangungumbinsi sa mga mataas na opisyal ng board. Malaki ang ambisyon niya. Hindi bababa sa 30% ng board ang talagang hindi maaaring magtaksil sa akin. Wala siyang kakayahang gawin iyon. Pero, medyo kinakabahan pa rin ako. Tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hindi na ako nag-iisa ngayon. Kapag inanunsyo ko na ang pagkakakilanlan ni Lin Fan, magkakaroon na ng mas maraming suporta mula sa mga nasa itaas. Pagdating ng panahon, makakabawi na ako ng kapangyarihan. Tungkol naman kay Wei Jie. Sa oras na iyon, magagawa ko siyang hindi na makabangon pa. Ako na ang bahala. Sandali. Panahon na para makilala ng mga tao sa kumpanya ang aking pagpapakita. Sasama ako sa iyo. Honey, bakit ka pumunta sa Wei Corporation? Si Wei Ji na yon ay nakatutok na parang tigre. Wei Jie talaga magaling ng agaw ng pwesto. Ang opisina ng presidente ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ng agaw nito. Oy. Wei Zong, bakit ngayon? Nagpakita sa opisina? Ang boss namin, talagang, presidente ng Wei Corporation. Pwedeng pumunta kung gusto. Anong pakialam mo? Isang, presidente na malapit na matanggal. Presidente pa rin ba? Ikaw, nagbabalak pang ang magpakasal para gamitin ang lalaki para makuha ang pwesto ng presidente. Sa tingin mo, ang board of directors, papayag sila? Wei Jia. Huwag mong kalimutan,
Ikaw lang ay mahina akong tinanggap ng boss sa opisina para magtrabaho. Ang boss namin ang tunay na may kapangyarihan sa Wei Corporation. May kapangyarihan. Wei Zihan. Pakasal na peke, okay lang. Pati identity mo, pek rin. Ang tagal na nating magkasama. Ngayon ko lang nalaman sa akin, wala kang tunay na pagmamahal. Tama. Wala ako ngayon. Pero mabilis lang, malalaman mo na. Ako lang ang karapat-dapat na umupo sa upuan ng tagapagmana ng Wei. Kung malaman niya, Gumagaling na ang binti ng boss. Hindi ko alam kung kaya pa niya ngayon, ngumiti. huwag muna ipaalam ito. Huwag kang mag-alala. Ano na ang nangyari? Ginawa na ayon sa utos ninyo. Mabuti. Bukas ng makalawa, magkakaroon ng board meeting. Itataguyod nila ako bilang bagong presidente. Sa oras na yon, si Wei Jihan ay wala nang pagkakataon na muling kunin ng Wei. Ano nang nangyari sa'yo? Tapos na ang lahat ng problema. Bakit hindi ka masaya? Talaga bang naayos na ang lahat? Tama. Hindi niya napansin, di ba? Nga pala. Pwede bang araw-araw, dagdagan ng isa pang session ng acupuncture? Nitong mga nakaraang araw, kaya ko nang kahit papaano, kontrolin ang aking mga binti. Gusto kong mas mabilis pa. Sa ganitong paraan, sa board meeting, makakapagpatunay ako sa lahat na ako ay isang malusog na tao, kayang pamunuan ang kumpanya, at hindi mo na kailangan matarget dahil sa akin. Gusto mo lang talagang gumaling agad ang iyong paa, tapos itataboy mo na ako, di ba? Tama nga, pansamantalang kasal lang naman talaga tayo. Ang pansamantalang kasal, hindi ba't paggamitan lang? Sige na nga. Lin Fan, hintayin mo ako ng 2 araw. Kapag naayos na ang mga bagay sa kumpanya, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sige na, matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Bukas, sa rehab session mo, subukan mong tumayo ng mag-isa. Ayos yan. Aabot pa. Anong aabot pa? Wala. Aabot ba ako na magamot ang binti ko bago mo ako paalisin? Good night. Good night, mahal. Ano yon? Binti. Siguro masyadong madalas ang pagtutusok ng karayom. Dahil sa mabilis na paggaling. 1 buwan na lang ang kulang. Bakit ka nagmamadali? Malalaman mo rin agad. Tulungan mo akong magpaturok muli. Wala akong pakialam. Hindi mo pinahahalagahan ang iyong sariling katawan. Lin Fan. Mahal. Pakiusap, tulungan mo ako. Ikaw. CJ, tutulungan kita ulit. Sa totoo lang, iyong binti yan, hindi naman akin. Lin Fan. Gagawin ko ang lahat para maayos si Wei Jie. Ayokong muling, dahil sa akin, ay masaktan ka pa. Magmamasahe ako sa'yo. Para gumaan ang pakiramdam mo. Salamat. Wala akong nakitang katulad mo. Nag-aalala ka sa akin. Hindi. Tingnan mo ako.
Ang sakit. Magpahinga ka muna ng maayos. Aalis na ako. Linfan, hayop ka. Sobrang sakit na nga ng binti niya. Paano ka naman napapayag? Pero, ang lambot ng kanyang labi. Wei Jai. Oy, hindi ba't ikaw yung tambay na asawa ng pinsan kong si Wei Jihan? Ano, may kailangan ka sa kin? Gusto kong makipagtulungan sa'yo. Asawa ka ni Wei Jihan. Paano kita mapagkakatiwalaan na makipagtulungan sa kin at hindi gamitin ako para tulungan si Wei Jihan? Walang lalaki ang gustong magpakasal sa isang babaeng at higit sa lahat mas mayaman pa kaysa sa kanya. Alam ko. Ang panghuling plano ni Wei Zihan. Sabihin mo, Ang binti niya. ano, Maaari akong tulungan ka. Ganap na sirain ang binti ni Wei Zihan. huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng trabaho, hindi mawawala ang benepisyo para sa'yo. Ay. Kung sakali pagkatapos mo, paano kung hindi mo ito tatanggap? Kailangan kong magkaroon ng ilan ang iyong hawakan. Kung hindi, mahirap akong magtiwala sa'yo. Walang problema. Ha? Talagang karapat-dapat si Wei Boss. Ang yabang ay sobra. Late ng 30 minuto. Talagang mayroon, konsepto ng oras. Wala kang yabang na sapat. Ito ba ang iyong posisyon? Umupo ka. Babae ka, bakit ang bastos mo? Hindi ako bastos. Paano mo ako maigugulong? Ang laki mong tao. Ngayong nandito na si Boss Wei, magsimula na tayong bumoto. Sandali. Bago magsimula, May ipapakita ako sa inyong lahat. Pagkatapos ninyong makita, saka na tayo bumoto. Hindi siya makakatayo. Tumulong talaga sa akin si Lin Fan. Wei Jihan. Nasa panig ko ang asawa mo. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako mapipigilan na kunin ang Wei Group. Ha ha ha, walang kwenta. Mukhang hindi pa rin tumitigil ang Boss Wei. Kung ganito ang sitwasyon, magbotohan na lang tayo diretso para maging lubos ang pagtanggap ng Boss Wei. Sandali. Bakit ka nandito? HMPH. Si Lin Fan ay narito para tulungan ako. Tama ba? Lin Fan. Ano ang ibig mong sabihin? Tama. Ikaw, Taksil, walang utang na loob. Hindi mo alam ang ginawa ng boss namin. Hayaan mo. Nagkamali kami sa pagtitiwala. Ipapakita ko sa inyo ang isang magandang bagay. Ito ba ay bagong ebidensya laban sa Wei Jihan? Hulaan mo. Bakit ang mga tao ni Wei Jihan ay handang bumoto para sa akin? Pinilit mo sila. Siyempre. Kinontrol ko ang kanilang mga pamilya. Walang hiya ka. Ang importante, manalo. Lin Fan, hinayaan mo akong lokohin? Walang hiya ka. Ang importante, manalo. Paano nangyari ito? At saka, ang mga ebidensya na ipasa ko na rin sa social media. Kung gusto mong agawin ang asawa ko at ang posisyon ng presidente, dapat mo munang tanong sa akin. Hintayin mo lang ako. Tumakbo na siya. Kung hindi, maaresto siya. Simula ngayon, ako, ang opisyal na magmamana ng Wei Shi Group.
Alam mo na lahat. Ako ang may kapangyarihan at presidente ng Weishai Group. Pinsan mo. Sa katunayan, personal assistant ko. Kaya nga noong una, ikaw ay para labanan ang Weijie, kaya nagpakasal ka sa akin para lang magpanggap. Pero hindi mo inakala na ako ay makakapagpagaling ng mga binti mo, kaya ito naabot hanggang ngayon, at hindi mo ako hiniwalayan. Hindi ganito. Ako. Boss, bakit hindi mo sinabi? Lin Fan, Wei Jia ay isang baliw. Ang boss ay gustong mabilis na mapagaling ang mga binti, para maagang siya'y mapatamba, para hindi ka malabanan ng Wei Jia. Para sa akin. Kaya nga ikaw. Pasensya ka na. Asawa. Pasensya ka na. Ako ay nagkamali sa pagduda sa'yo. Basta tayo ay maayos. Wala nang problema. Lin Fan, gusto kong magkaroon ng isang malaking kasal. Gusto kong ipaalam sa company na lahat ay alam. Ako, Wei Zaihan, ay muling nakatayo. May isa pang dahilan, gusto kong ipahayag sa buong mundo. Lin Fan, ay kasama ko, ang asawa na makakasama sa buong buhay ko. Lin Fan, mahal kita. Mahal ko rin ikaw.